Ilan pang mga ahensya ng gobyerno ang nakaalerto at naghahanda para matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan sa harap ng banta ng Bagyong Tino. Si Faith Santiago, una sa balita. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungo sa ligtas, maayos at komportable na biyahe para sa mga commuter ngayong kasagsagan ng masamang panahon, siniguro ng Maritime Industry Authority ang mahigpit na pagpapatupad ng lahat ng safety protocols para sa mga barko, tripulante at pasahero. Nakipagtulungan ang Marina sa Philippine Coast Guard para masigurong nasusunod ang mga safety standards sa lahat ng domestic shipping operations sa mga lugar na dadaanan ng bagyo, partikular na sa Batangas, Mindoro, Biliran, Leyte at mga karatig na lalawigan. Ipinag-utos ng Marina sa shipping companies, vessel owners at motor bangka operators na sunding mabuti ang mga abiso at notice to mariners ng PCG, gayon din pagsubaybay sa weather bulletin ng Pag-asa. Pinaalalahanan din ang mga pasahero hinggil sa Marina Circular 2018-07 na nagbibigay karapatan sa impormasyon, refund at revalidation ng ticket sakaling makansela o maantala ang biyahe. Saklaw din nito ang karapatan sa libreng pagkain at matutuluyan kung kinakailangan habang naghihintay sa schedule. Gayon din ang karapatan sa compensation kung ang pagkaantala ay dulot ng pagkukulang ng operator. Hinimok ng Marina ang publiko na agad i-report ang anumang issue o reklamo sa enforcement service. Mangyari lang na dumulog sa numero na nasa screen. Samantala, nakamobilize na rin ang mga disaster response teams ng DPWH Regional Office 4B at 8th District Engineering Office kung saan madiskarting pinosisyon ang mga essential assets sa rehiyon ng Mimaropa. Sumatotal sa 642 na tauhan at 118 units ng heavy equipment at 43 units ng service vehicles ang nakaantabay sa buong rehiyon. Nag-set up din ang Department of Information and Communications Technology Caraga ng mga Government Emergency Communication System Mobile Operations Vehicle for Emergency o MOVESET sa lungsod ng Surigao. Samantala, ilang mga lugar sa Visayas ang nawalan ng kuryente bilang bahagi ng safety measure, gaya ng Visayan Electric na nagpatupad ng total system blackout bilang proteksyon sa mga pasilidad, customer at crews. Gayun din ang Mactan Electronic Company Incorporated na nagpatay ng kuryente sa ilang feeds laban sa banta ng mga sirang poste at glowing wires. Nanawagan naman ang palasyo sa mga mamamayan sa mga apektadong lugar na maging alerto at makiisa sa mga ipinatutupad na safety at preventive measures. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, alauna sa Balita, Congress TV.